Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello mga kabasic, ito na yung ating pinalitan noon ng kanyang spark plug cap. Yan. At spark plug, so may resistance yung kanyang spark plug. Ito yung resistable spark plug natin. Spark plug cap, meron na rin. Okay. May resistor rin to, no? May nag-resist sa kuryente, kinokontrol niya. So, tignan natin yung kanyang reading. Okay, so buksan natin. Yung nilagay natin dito is yung magandang spark plug. So may reading ito na 3 point something thousand ohms. Okay. Yung mga iba mga 4 point plus. So yan mga kabasic, okay naman yung kanyang sunog, makikita sa kanyang insulator. Kaya lang may problema ang kanyang carburetor kasi sobra masyado yung gas na lumalabas, na overfeed. I think nagkisingaw yung gas. Ayun, bukas na bukas yung ating spark, yung ating valve, intake valve. So singaw yung ating, napakalakas yung kanyang pagsingaw ng kanyang gas dito. Ibig sabihin ay okay, maayos naman yung ating kuryente. Okay, itong kanyang carburetor kasi ay hindi na nalinisan. So it means talagang barado ng may barado dito. At kailangan check din yung kanyang valve, floater valve. Baka may giwang na yung kanyang floater valve at medyo sobra yung kanyang pumapasok na gas dito. Or pwede rin yung kanyang mga main jets, yung kanyang main jet at saka pilot jet at mga butas ay madumi na. Kaya kailangan ay maglinis ng carburetor para hindi ganito. Kasi hindi naman oil yan mga kabasic, gas yan, no? Gas. Okay, so mag-ingat mga kabasic para hindi ganito. Kaya hindi natin mabasa yung kanyang spark plug reading kasi yan. Pero as you can see, yung ating insulator brown siya. Okay, yan. Hindi natin lang na-check agad to nung medyo mainit-init pa. Kasi once na nag-park tayo at naka-open yung ating intake valve, siguradong sisingaw yan yung gas from the carburetor, dadaan dyan. Kasi bukas yung ating valve, kaya siyempre singaw dyan. Okay, especially pag ganito na hindi naka-center stand, naka-side stand lang siya. Siyempre yung basin niya ay hindi flat, so maybe I think dito, no, andito yung mga gas na siyempre madaling singaw sa kanyang mga jets. Okay. Pwede din mga kabasic kung namasa-masa yung ating spark plug, pwedeng kulang sa higpit o yung kanyang washer ay hindi na okay. Mahalaga dyan makita mo mga kabasic yung kanyang insulator. Yan ang patandaan natin. Brown siya, light brown. Okay, dito hindi natin makita dito, though kita naman na nagba-brown siya, pero siyempre natabunan na ng gas. So may nag-leak na yung kanyang mga gas dyan, kaya yan. Okay, so mahalaga mga kabisik na maglinis-linis tayo ng carburetor, especially pag mga nakaisang taon na or mga before mag 1 year ay at least ma-check natin yung carb natin kung malinis. Alright, para hindi nagkakaganito. Okay, except na lang kung yung langis to, no, pero hindi siya langis. So inamoy ko, talagang gas na gas siya. Okay, yan. Naghahalo kasi, bakit itim? Kasi naghahalo siya sa carbon yung mga
nasunog na air and fuel. Siyempre medyo black yun, so kaya yan. At saka yung mga na-stuck na carbon doon sa loob ng chamber niya, yun yung nahahalo sa gas, nagli-leak siya dito. Okay, kitang kita yun. Okay, yun lang mga kabasic. So okay yung ating spark plug reading, hindi lang makita kasi yun nga ay basa ng gas. Kaya mas magandang mag-check ka mga kabasic ng spark plug reading kung halimbawa galing ka sa biyahe. Yan, siyempre palamagin mo muna. Pag okay na, katamtaman na yung init niya, center stand mo, check mo. Okay, huwag mong hayaan na lumamig ng masyado. Okay, tapos matagal mo nang ipinark, siguradong magaganyan yan, no? Hindi mo mabasa ng maigi yung iyong spark plug. So yun lang, thanks for watching mga kabasic. And ito pala mga kabasic, yan, sinit natin yan ng 2.5 turn. Okay, so minsan hindi nakukuha sa 2.5, 2 3/4, minsan 3, mga iba 3.5, depende yan, okay, sa iyong motor. Okay, so ito fuel screw type, ibig sabihin dito kinokontrol niya yung gas na papasok. Sa air screw naman, yung airflow yung kinokontrol niya papasok. Pag pinahigpitan mo to, syempre kinokontrol niya yung ating fuel, so magiging lean siya. Sa airflow naman, sa air screw naman, kinokontrol na yung hangin. Pag hinigpitan mo, syempre magiging rich siya. So ganoon lang mga basic yung principle ng mga carb natin. Alright, yan, so balik na natin and then we're done. Thanks for watching. God bless everyone. Mga kabasic, don't forget to like, subscribe, and click the bell button sa ating YouTube channel. Salamat.